Babalik na raw bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Ping Lacson ilang linggo matapos magbitiw sa pwesto. Ayon yan mismo kay Senate President Tito Soto. Para po sa ibabang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, gaano kasigurado na ba si SP Soto dyan? Yes, Ruth, 100% yes. Yan ang sabi ni Senate President Tito Soto sa napipintong pagbalik daw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa isang panayam sinabi ni Soto na nagkausap daw sila ni Lacson ilang araw na ang nakalipas. Bunsod daw ito ng paghikayat sa kanya, hindi lang ng publiko, kundi pati ng mga kapwa niya senador. Tingin ni Soto, may unfinished business ni Lacson sa pag-imbestiga sa flood control scandal. Marahil ito raw ang dahilan kung bakit lumambot din si Lacson sa posibilidad ng pagbalik sa komite. Magkakaroon daw ng pulong ang mga senador tungkol dito. Makandaang nagbitiw lang ilang linggo na ang nakalipas sa Lacson dahil sa mga naririnig niyang hindi na umano nasisiyahan ang mga kasamahan niya sa pagulong ng mga pagdinig sa Blue Ribbon. Ang unang sabi ni Lacson, final na ang pag-resign niya at hindi na siya babalik. Tumayo bilang kapalit niya ang Vice Chair na Senator Erwin Tulfo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto. Ang strategy naman niya talaga was he was being led by the evidence at saka ng mga testigo. Tingin ko, nung ina-analyze niya at naririnig niya yung sinasabi ng mga kasama namin at sinasabi ng mga publiko, na-reconsider niya na kailangan ituloy. Tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Samantala, Ruth, kinompronta ni dating Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta ang Department of Justice sa pagsalang ng budget nila ngayong araw. Tanong ni Marcoleta, bakit required ang mag-asawang Diskaya na isauli ang mga umunay na kulimbat nilang pera sa flood control project bago maipasok sa Witness Protection Program? Giit ng senador, walang nakasaad na ganito sa ilalim ng batas. Matatandang ito ang kondisyon ni Nooy Justice Secretary Boyeng Rimulya sa mag-asawang kontratista bago sila maisama sa WPP. Pero paliwanag pa ng DOJ, pwede pa rin iproseso ang mga nag-a-apply sa WPP. Pero bago mabigyang proteksyon, dapat daw ay may ipatupad na legal at civil obligation. Dito na raw papasok ang restitution o pagbawi sa nawalang pera. Narito naman ang bahagi ng pahayag o ng kanilang usapan din. Ang basis po ng legal obligations, The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, which Walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the Civil Code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously Paano mo nga with other i-apply provisions yun, of the even law. the civil code? How can you apply? Ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Hindi ho. The DOJ Let me is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. Ruth, may 6 na freeze orders na raw dahil nilabas ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Pero ayon sa DOJ, taging para lang yan sa kawani ng gobyerno at wala pang nailalabas na freeze order para sa kahit sinong politiko na iniuugnay sa issue. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.